Kinukonsidera ngayon ni US President Joe Biden ang pagpapadala ng mga US-made na fighter jets sa Ukraine, isa sa pinakabagong hakbang ng Washington upang mapunan ang pangangailangan ng Kiev ng mga defensive equipment at bukod pa ito sa $230 million na halaga ng mga armas na ipapadala ng Estados Unidos sa nasabing bansa. Iniulat ito habang ang Estados Unidos ay naghahanda na magpadala ng karagdagang 5 HIMARS systems at mahigit sa 500 mga Phoenix Ghost drones sa Ukraine. Nakiusap din sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa West na magpadala ito ng karagdagang air defense system sa kanyang bansa, habang ang mga Russians ay iniulat na gumagamit na umano ng mga long-range missiles upang gawing pantapat sa mga HIMARS rockets na iniulat na napaka-epektibo umano laban sa mga sundalo ni Vladimir Putin. Umabot na ng ilang buwan ang ginawang pagsalakay ng Russian military sa Ukraine at dahil dito, kinukonsidera ngayon ng Estados Unidos ang ideya na magpadala ito ng mga fighter jets sa nasabing bansa. Ngunit ang hakbang na ito ay hindi isang bagay na kaagad nilang magagawa, ayon sa tagapagsalita ng White House na si John Kirby sa isang interview. Sinabi niya na ang White House ay gumagawa na ngayon ng ilang mga preliminary na pag-aaral tungkol sa isang posibilidad na magpadala ito ng mga fighter jets sa Ukraine, ngunit iginit niya na hindi ito magiging madali para sa kanila. Sinabi naman ng mga eksperto na ang hakbang na ito ay magbibigay ng karagdagang suporta para sa Ukraine na kung saan sa kanilang pagtatansya ay umabot na sa humigit kumulang $8 billion. Noong nakarang linggo, sinabi ni Air Force Chief of Staff General Charles Brown na sinisimula na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na suriin ang posibleng pagbibigay nila ng training sa mga Ukrainian na piloto. Ang Ukrainian Air Force ay matagal nang nagpahayag ng interes sa mga F-15 at F-16 ng Estados Unidos. Samantala, noong mga nakaraang linggo, tinaasan pa ng Slovakia ang pagsisikap nito na matulungan ang Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 MiG-29s pati na ang 30 T-72 tanks sa Kiev. Idinagdag naman sa ulat na kasama sa pinakabagong military package na ipapadala ng Estados Unidos sa Ukraine ay ang mga aerial capabilities tulad ng mga Phoenix Ghost drones. Ang nasabing drone na dinevelop na isang aerospace company sa Amerika ay inilarawan bilang isang highly capable na armas at sinabi ng mga eksperto na mga Phoenix drones na ito ay magbibigay ng karagdagang lakas para sa mga Ukrainians. Samantala sa ibang kaganapan naman, matapos ang ginawang back-to-back na Freedom of Navigation Operation ng US Navy sa South China Sea upang hamunin ang excessive na maritime claim ng China, nagpadala naman ang Western Command ng Philippine Navy sa Palawan ng isa sa pinakamalaking barko nito sa Spratly Islands upang igiit ang karapatan ng bansa sa nasabing lugar. Ang BRP Andres Bonifacio, isa sa 3 mga vessels na ibinigay ng US Coast Guard sa Pilipinas, ay nagsagawa ng tinatawag na sovereignty patrol noong mga nakaraang araw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Vice Admiral Alberto Carlos, ang hepe ng Western Command, na sumama din sa ginawang pagpapatrolya na sabik umano siyang bisitahin ang kanilang mga tropa na nakatalaga sa Kalayaan Island Group. Huminto ang BRP Andres Bonifacio sa Commodore Reef, isa sa 9 na maliliit na military detachment ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group na matatagpuan 110 nautical miles sa kanluran ng Balabac, Palawan.
Binisita din ng mga personnel ng BRP Andres Bonifacio ang Littoral Monitoring Station Melville at Naval Station Narciso del Rosario sa Balabac. Ang 115-meter na BRP Andres Bonifacio ay ibinalik sa serbisyo ng Philippine Navy noong unang bahagi ng buwang ito matapos sumailalim ang nasabing warship sa 2 buwan na repair at maintenance. Ang BRP Andres Bonifacio ay may cruising range na 22,500 kilometers at may bilis na aabot ng hanggang 28 knots. Armado ang nasabing warship ng 76mm na automatic cannon, light cannons at mga machine guns. Iniulat ang ginawang pagpapatrolya matapos igiit ng isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Benfold ang mga karapatan at kalayaan sa paglalayag sa Paracel at Spratly Islands noong nakaraang linggo, at ang dalawang archipelago ay parehong pinagtatalunan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Sinabi naman ng isang Chinese think tank na South China Sea Probing Initiative na ang dalawang US Maritime Patrol aircraft na Boeing P-8A Poseidon na kasalukuyan nag-ooperate sa Clark Air Base, Pampanga ang nagbigay ng intelligence, surveillance at reconnaissance support sa ginawang operasyon ng USS Benfold sa Spratlys. Matagal nang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea bilang bahagi ng kanilang soberanya at nireject din ito ang naging desisyon ng isang International Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-aangkin nito sa lugar. Ang Pilipinas, Vietnam, Taiwan at Brunei ay mayroon din mga overlapping claims sa karagatan.